Una sa lahat, tatay ng umano'y batang binuli, kinumpronta, Pag-iisahin ko kayo, sige suntukan kayo ng anak ko. minura, at dinuro ang mga batang nag-aabang daw sa kanyang anak. Tandaan nyo ha, kahit kasulok-sulukan ng bahay ninyo kung mga kamag-anak ninyo, hindi kayo mabubuhay na normal. Pero buwelta ng mga magulang ng pinagalitan, ang anak daw ng nanduro ang totoong bully. Ang buong detalye kaugnay niyan, abangan. Magandang gabi Pilipinas. Sa Frontline Tonight. Mga pangontra sa baha, milyong piso ang ipinondo pero mga ghost project pala. 8 kontratista pinasabina ng Senado. Mga barkong pandigma ng Pilipinas, Australia at Canada magkakasamang naglayag pa West Philippine Sea para sa Alon exercises. 7 taong gulang na batang babae ginilitan ng sariling ama. Paghihiganti raw ang motibo. Huli sa EDSA, sigang SUV sa bike lane at nagwawangwang pa. At Jericho Rosales at Mon Confiado sa makasaysayang tapatan sa eleksyon sa pelikulang Quezon. We came here to teach you good government. And make lots of money along the way. Masyadong maraming politiko sa bansa. Kakaunti lamang ang mga lingkod bayan. Rumesbak at nagbanta ang tatay ng isang estudyanteng binuli raw sa eskwelahan sa Marikina. Depensa naman ng mga inakusahan, sila raw ang tunay na biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Ngayon, kung buo yung loob ninyo pare-parehas, pag-iisahin ko kayo, sige suntukan kayo ng anak ko. Viral ang video na ito kung saan kinokompronta ng lalaking nakasando ang grupo ng mga lalaking estudyante sa Marikina. Ang nakasando, tatay ng lalaking estudyante rin na binubuli at inaabangan umano ng grupo. Tapos tawagin nyo rin yung mga magulang nyo, mag-uusap kami. Gusto nyo, tawagan nyo lahat. Pawang 16 anyos at grade 11 ang mga estudyante sa Our Lady of Perpetual Soccer College. Picture mo to, didimanda ko ito lahat. Kasi huling-huli natin dito sa kanto na tumatambay na maabang. Tandaan nyo ha, kahit kasulok-sulukan ng bahay ninyo kung mga kamag-anak ninyo, tandaan nyo ha, kasulok-sulukan, hindi kayo mabubuhay na normal. Nakausap ng News 5 ang ina ng isa sa mga lalaking sinugod sa video. Trauma raw ang inabot ng anak niya na may binili lang sa tindahan kasama ang mga kaibigan. Pinalaki ko po yung anak ko na maayos para ganun-ganunin niya lang. Duru-duruin niya, pagbantaan niya. Wala po siya karapatan gawin po yun sa anak ko. Ayon naman sa isa pang nanay, ang anak ng nasa video ang siyang bully. Nag-ugat daw ang girian sa di pagkakaintindihan ng grupo at girlfriend ng anak ng nasa video. Nagkabatian lang po yung kaibigan na lalaki, binati yung kaibigan na babae. And parang sabi, pagkabati nakurot. And yung babae nagsabi dun sa boyfriend, sabi, and yung boyfriend nagalit. Napunteriya yung mga kaibigan ng anak ko. Nauwi pa raw ito sa pananakal sa loob ng CR ng paaralan. Hinawakan na po siya ng ganito. Tapos napasandal po yung anak ko, nauntog. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng tatay sa video na humingi na raw ng dispensa sa kabilang kampo. Ayon naman sa Our Lady of Perpetual Soccer College, patuloy ang investigasyon nila. Pinagharap-harap na raw ang mga magulang ng mga bata nitong Lunes. Sa kabila niyan, balak pa ring magsampa ng reklamo ang isa sa mga nanay. Blatter and child abuse kasi hinaras niya yung mga bata nung mga araw na yun. Grave threat sa pambabanta niya, pananakot niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Pasintabi po sa susunod naming balita, ginilitan at hinubaran ng 7 taong gulang na babae sa Dagupan City, Pangasinan. Mismong ama ng bata ang itinuturong salarin at paghihiganti raw sa ina ng bata ang ugat ng krimen. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Tumambad ang wala ng buhay na batang babae sa dalampasigan ng Barangay Bunuan, Geset, Dagupan City, itong Biyernes ng umaga. Ubot-ubad ng biktima.
Unang inakalang inanod at nalunod ang bata pero kitang ginilitan siya. Ang biktima, 7 taong gulang na babae na unang napaulat na nawawala sa Asingan, Pangasinan. Nauna nang nagpasaklolo ang ina ng bata sa mga pulis. Lumalabas sa investigasyon na dinukot ng biktima ng kanyang sariling ama na dating karelasyon ng kanyang ina. Umarkila umano ng SUV ang suspect. Pinalitan pa ang plaka para dukutin ang anak. Tinambangan po sa eskwelahan for almost an hour pero nakuha po doon sa bahay nila. Sa tapat po ng bahay. Posibleng nanlaban ng bata kaya sinakal siya pagkatapos ay ginilitan at hinubaran para mailigaw ang investigasyon. Dahil sa krimen ng kasalukuyang misis ng suspect at paghihigantihan nakikitang motibo. Nakunan daw kasi ang bagong misis ng suspect matapos silang idemanda ng ina ng bata para sa sustento. Ang sinisisi po is yung bata kasi doon po nakatuon yung focus doon sa pagsusustento. Duda rin daw ang suspect na anak niya ang biktima. Sikreto raw niyang ipina-DNA test ang bata na hindi alam ng ina ng biktima. Sabi po niya is negative daw po sa DNA yung cross-matching po nila. From there, in-stop po niya yung pag-provide po ng sustento. Natukoy ang pagkakinala ng mga suspects sa tulong ng nirentahan nilang sasakyan. Noong Biyernes, inaresto ng mga pulis ang ama ng bata at kanyang misis. Nang tanungin ng ama kung siya ba ang pumatay. Hindi po. Kausapin niya lang po yung abogado ko, sir. Naharap sila sa kasong abduction at murder. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Ibinulgar sa Senado ang mga umano'y ghost na flood control projects partikular sa Bulacan. Bukod dyan, pinasabi na rin ang mga kontratistang ng ghost sa pagdinig ng Senado. Narito ang aking report. 5.9 billion pesos ang pondo para sa 85 proyekto kontra baha sa Bulacan. Ang masaklap, ghost projects daw ang ilan dyan, ayon sa Department of Public Works and Highways. You still believe that there are ghost projects there? Or there were ghost projects? In all candidness, Your Honor, I think so. Inamin yan ni DPWH Secretary Manuel Bonoan sa unang araw ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga maanumalyang flood control projects. Partikular daw na may ghost project sa mga bahaing lugar sa Bulacan, kabilang ang Kalumpit, Malolos at Hagonoy. At ang contractor niyan, Wawaw Builders, na nakakuha ng aabot sa 9 billion pesos na kontrata mula 2021. Halos 6 billion pesos ay para lang sa flood control project sa Bulacan. Pero may project ba talaga para sa baha o para lang tayong nagsunog ng pera? Huwag niyo ako lulukuhin dito. Labas niyo kung magkano yung in-award niyo sa Wawaw. Kadiri kayo. Mr. Chair. Inimbitahan din sa pagdinig ang 15 kontratista na sinasabing naka-corner sa marami sa mga flood control projects sa buong bansa. Pero 7 lang sa kanila ang dumalo sa hearing. Kaya ang Senado mag-i-issue ng sabina para sa mga absent na kontratista at para masigurong dadalo sila sa susunod na pagdinig. Kabilang sa mga pinatatawag ng Senado ang may-ari ng Wawaw Builders na si Mark Alan Arevalo, Sara Descaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, Maria Roma Angeline Rimando ng St. Timothy Construction Corporation, Yumir Villanueva ng Top Notch Catalyst Builders, Aderma Alcazar ng SunWest Incorporated, Luisito Tique ng LRTK Builders Incorporated, Edgar Acosta ng Hightone Construction and Development Corporation at Romeo Miranda ng Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Para hong ginagago itong committee natin na may sakit, nagbakasyon na, may mga prior schedule. Ano mas importante, prior schedule, Mr. Chair? Or itong investigasyon ito because 544 billion na pinag-uusapan natin. May I move for the issuance of subpoena to those absent invited resource persons, particularly yung mga contractors, Mr. Chair, to require them to be present in the next hearing. I so move, Mr. Chair. Eto pa, hindi lang ghost projects ang issue. Inungkat din ni Senator Sherwin Gatchalian ang tila hokus-pokus sa pre-qualification. Kahit mababa ang kapital, bilyong halaga ng proyekto raw ang napunta sa ilang contractors. Gaya na lang ng MG Samidan Construction and Development Corporation na 250,000 pesos lang ang kapital pero 5.2 billion pesos ang nakuhang kontrata sa gobyerno. Ganyan din ang QM Builders Incorporated. 1.2 million pesos ang kapital pero 7
7.3 billion pesos ang kontrata. Napagalitan pa nga ang may-ari ng QM Builders dahil sa magulong sagot sa mga tanong ng mga senador. Ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Ayon sa DPWH, kung mapatunayang may ghost projects nga, kakasuhan ang mga kontraktor. Pero ang tanong, nasaan na ang pera at bakit hindi ito na-detect ng COA? Sir, sa ngayon po, sir, since we are still consolidating and gathering data from our regional and district auditors. Alam niyo yung problema, you have a very standard way of answering us Yes, eh. sir. You are still waiting for No, your sir. regional offices. Alam niyo yung problema ninyo, Madam COA? Kasi puro kayo post-audit eh. Bilyon-bilyong pondong panlaban sa baha ang nakaambang i-zero ni Senator Gatchalian sa 2026. Kung ampaw naman daw ang mga proyekto, sa pondo na lang daw para sa mga paaralan niyan, ilalaan. Sa mga susunod na linggo, nakatakdang ituloy ng komite ang pagdinig sa mga posibleng anomalya. Kaugnay ng balitang yan, nakuha na ng Commission on Audit ang mga kritikal na dokumento para sa fraud audit ng flood control projects sa Bulacan. Dinala na agad ang first batch ng dokumento sa Central Office ng COA sa Quezon City. Iimbestigahan kung totoo, tama at makatarungan ang gastos ng bilyong-bilyong pisong proyekto. 44 billion pesos ang inilaang pondo sa Bulacan, pero madalas pa rin silang bain tuwing umuulan. Pagtitiyak pa ng COA, walang resident auditor ng DPWH ang kasama sa audit team para masigurong patas, malinis at walang palusot. Isyong flood control pa rin, apektado ang palayan dahil sa nasirang dike sa Oriental Mindoro. Napunta kasi sa mga pananim ang buhangin mula sa palpak na proyekto. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Galvez. Sa drone video ng News 5, makikita ang malawak na palayang natabunan ng mga buhangin sa barangay Tagumpay, bayan ng Nauhan, Oriental Mindoro. Galing ito sa nasirang road dike matapos ang mga pag-ulang dala ng habagat nitong nakaraang buwan. Natibag ang bahagi nito kaya tumuloy dito ang tubig galing sa katabing ilog. Ang magsasakang si Mang Fidel, problemado. Katatanim pa lang do kasi niya ng palay nang biglang bumigay ang dike. Talaga pong sayang ang mga namin. Gumastos po kami ng malaki sa abono, mga binhi, gamot. Yun po ang problema namin. Ang aming pong kakainin dito kami nakuha at ang aking pong mga anak ay nag-aaral din. Dito po kami nakuha ng inaasahang gastusin. Sa tala ng barangay, aabot sa halos 5 ektaryang pananim ang hindi na rin mapakinabangan dahil sa pumaliang flood control project. Sabi ng mga magsasaka, itong nilalakaran ko puno raw dati ng mga pananim na niyog, saging at mga palay. Pero ngayon, balot na ito ng napakakapal na mga buhangin na may mga kasamang tipak ng bato mula sa nasirang dike sa lugar. Sa datos naman ng Department of Agriculture, umaabot sa 600 metric tons ang mga nasisirang palay kada taon dahil sa mga pagbaha at epekto ng mga nasirang flood control project. Kaya git ng DA, mas maiging sa irigasyon na lamang at iba pang agricultural facilities na punta yung bilyong-bilyong pisong nasayang sa palpak na flood mitigation programs. Imagine mo yung, assuming lang, portion nun, 100 billion, ang daming ektarya mapapatubigan nun, considering that we still have 1 million hectares of potentially irrigable areas. Meron kang irrigation, kasi maganda kasi lalo na doon sa mga dam, pinipigilan yan pati ang pagbaha, lalo na kung impounding. Plus, of course, kung meron kasing irrigation system, may kaakibat yan na drainage system. Sa record ng Oriental Mindoro Provincial Government, halos 2 bilyong pisong kabuuang halaga ng siyam na nasirang bahagi ng flood control projects nitong nakaraang buwan. Pero paniniguro ng DPWH, pasok pa sa 5 taong warranty ang mga nasirang proyekto, kaya wala dapat gastos ang pagsasaayos sa mga ito. Ganun pa man, umapila na rin ang provincial government sa Commission on Audit at sa Office of the President na masuri ang pagkakagawa sa mga nasabing proyekto. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kambyo naman tayo sa ibang balita, sumaglit si Vice President Sara Duterte sa Paris, France para bisitahin ang grupo ng kanyang supporters na DDS Europe. Sa gitna nito, pinababasura rin ng bise sa Korte Suprema ang mosyon ng Kamara kaugnay ng kanyang impeachment case. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte.
Isinumite na ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema ang sagot niya sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara kaugnay ng kanyang impeachment case. Hiniling ng bise sa kataas-taasang hukuman na ibasura ang motion dahil daw sa kawalan ng merito ng mga argumento nito. Gate ni VP Sara, hindi na kailangan ng factual correction o pagtatama sa desisyon ng Supreme Court na unconstitutional ang kanyang impeachment case. Ito kasi ang ilan sa mga pinunto ng Kamara sa kanilang motion. Paliwanag pa ng kampo ng bise, may grave abuse of discretion ang Kamara at sadya raw nitong tinanggal ang limitasyon na ipinataw ng konstitusyon sa kapangyarihan nitong mag-impeach ng opisyal. Tinawag pa ni VP Sara na diversion lang o paglilihis mula sa desisyon ng SC ang ginagawa ng Kamara. Wala pa namang komento rito ang Kamara. Bukod sa komento ng bise, inihain na rin ng kanyang legal counsel ang opposition o pagtutol na payagang mag-intervene ang mga petitioner na naghain din ng hiwalay na motion. Gate ni Attorney Israelito Torion, hindi nasunod ang procedural grounds sa pag-intervene. Inihain daw kasi ang mga ito nang inilabas na ng SC ang desisyon nitong unconstitutional ang impeachment complaint. Ilan sa mga naghain ng motion para mag-intervene ay ang Akbayan Party List, Isang Bayan Coalition at Makabayan Bloc. Sa ngayon, inarchive na ng Senado ang articles of impeachment kaya walang paglilitis na magaganap para sa bise. Sa February 6 pa ulit pwedeng maghain ng panibagong impeachment complaint alinsunod sa one-year ban rule. Pero hindi ibig sabihin nito ay absuelto na si VP Sara sa mga akusasyon sa kanya, gaya ng paglustay niya di umano ng kanyang confidential funds. Kahapon naman na makipagkita si VP Sara sa kanyang mga taga-suporta sa Paris, France. Ayon sa kanyang opisina, bahagi lamang ito ng kanyang layover bago tumulak papuntang The Hague sa The Netherlands para bisitahin ulit ang nakakulong na amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang buong pamilya Duterte ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo. Matatandaang nabatikos si VP Sara dahil sa panay biyahe niya abroad. Maging ang palasyo ay kinwestiyon ito. Pero giniit din ng kanyang opisina na sariling gastos daw ito ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Walang karapatang magreklamo ang hindi naman nagtrabaho. Yan ang buwelta ng grupo ng mga guro laban kay Vice President Sara Duterte. Bumanat kasi kamakailan ng bise at sinabing na pag-iiwanan na ang Pilipinas pagdating sa edukasyon. Papel at lapis pa rin daw ang gamit natin samantalang high-tech na sa ibang bansa. Buwelta ni ACT Teachers Representative Antonio Tino, tila nagmamalinis naman daw ang bise gayong isa rin siya sa naging problema. Matatanda ang 2 taong naging DepEd Secretary si VP Sara. At sa ilalim ng kanyang panunungkulan, 192 classrooms lang ang napagawa, malayong-malayo sa target na higit na 6,000. Tanong tuloy ng ACT Teachers, paano niya nasasabing kulang tayo sa teknolohiya, mismong mga pangunahing pangangailangan hindi raw naibigay noon ng bise. Wala pang bagong tugon ang kampo ni VP Sara. Aminado mismo si Senator Erwin Tulfo na mahirap maipasa ang panukala kontra political dynasty. Sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, iginiit ng senador na hindi malinaw ang ibig sabihin at kung ano ang sakop ng salitang political dynasty sa 1987 Constitution. Idagdag pa raw na marami sa mga kongreso ay magkakamag-anak, kaya baka lalong hindi ito maisabatas. Kahit si Senator Erwin ay may kapatid din sa Senado na si Senator Raffy Tulfo, may mga kaanak din sila sa Kamara. Mana-mana, tiba-tiba, tila ba nagiging pamana po ang posisyon sa gobyerno na ipapasa mula sa isang henerasyon ng pamilya patungo sa susunod. For decades, up to what degree of considered a dynasty? Tatay, asawa sa legislative, anak, apo sa isang probinsya, sa isang bayan. Nakalabasan ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Waning pero may bago namang low pressure area. Higit 1,000 kilometro ang layo niyan sa silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay katamtaman ang tsansa nito na maging Bagyong Isang. Sa forecast ng Metra, posibleng bukas ay nasa loob na yan ng PAR. Hindi pa malinaw ang galaw nito dahil sa mga high pressure area sa Hilaga. Pero may tsansa itong lumapit sa Luzon. Dahil naman sa easterly winds, maulan pa rin bukas sa Palawan, Visayas, Mindanao.
Bicol Region at natitirang probinsya sa Mimaropa. Posible ring umulan sa hapon dulot ng thunderstorm sa ilang lugar sa Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Showbiz Tonight na tayo. Next month na mapapanood ang part 2 ng second season ng Wednesday. Pero bago yan, umaura muna ang ilang Pinoy content creators sa Doom Tour ng series sa Australia. Ang happening sa Land Down Under sa Frontline Report ni MJ Marfori. Aussie, complete with science labs, full moon, burning effigy, at world-class performances. Pack na pack ang full transformation ng Cockatoo into Wednesday Island. At speaking of world-class, present ang Filipino stars na pang-international ang atake. Gaya ni Mimia at ang cosplayer na si Myrtle Sarosa na see-through gown ng suot. In 7 degrees Celsius weather. Tiis ganda yan? And it's inspired by the Wednesday logo, kaya W siya. Wow! Oo It's nga! so bad. Akala ko nung una manananggal sis. Pwede siya mag-iba rin hanggang. And it's inspired by Morticia. Talagang giniginaw naman talaga tayo dito. Ang dami po nagka-picture kay Mimi ha. Yung content ko po, I guess, hindi po naging barrier ang language. Kasi po pag humor naman po, kahit anong language, parang nagagets naman po nila. So, It's official, Wednesday na po ang numero 1 programa ngayon sa Netflix at hindi papahuli ang News 5. Nandito tayo ngayon sa purple carpet para tsikahin ang cast at creators ng Wednesday. Ang pinakabongga pa rito, no? Talaga namang event heavy na po ang streaming platform. So, nagkaroon po ng napakadaming kaganapan bago syempre ang culminating activity which is the fan event dito sa Wednesday Island. Of course, nakatsikahan natin si Wednesday star Jenna Ortega. Siya mismo nagsabi may inherent Pinoy trait si Wednesday, ang pagiging pasaway. Wednesday maybe isn't understood. It's inherently her, and there is no confusion. She knows exactly who she is, and she carries herself with this self-assuredness and confidence that most people just in life don't have. You know, it takes adults' entire lifetimes to kind of attain that qualities. Naroon din syempre ang best friend niya sa show na si Emma Myers, na gumaganap bilang si Enid, ang heartthrob na si Hunter Duan as Tyler, the iconic Gwendolyn Christie as Principal Weems, at ang creators ng Wednesday, pati na rin ang hari ng goth at direktor ng serye na si Tim Burton. Sa September 3 na mapapanood sa Netflix ang part 2 ng second season ng Wednesday. Mula Sydney, Australia, nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Sakto ngayong Quezon Day ang release ng trailer ng Quezon movie. Hoy, hali-hali hoy, sinong matalo siyang unggoy. Perception. Hoy, hali-hali, Ang pagkabayani. sinong matalo It's siyang all about perception. Opening pa lang, malalim na ang hugot tungkol sa kasaysayan. Ang pagiging bayani ay base raw sa perception. Sa trailer, ipinasilip ang mga hamon kay Quezon sa larangan ng politika para ipaglaban ang kalayaan ng bansa. Kalaunan, nakalaban niya sa eleksyon ng unang Pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. Sa October 15 na ang theatrical release ng Quezon movie. Babalik pa ako mamaya for more showbiz updates. Susunod, higit 20 sangkot sa iligal na karirahan ng motorsiklo sa Bulacan, pinagdadampot. Mga barkong pandigma ng Pilipinas, Australia at Canada lalahok sa Alon exercise. At Gerald Anderson sumabak na rin sa pagdidirect. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool
Napansin sa CCTV ang lalaking dumaan sa Tondo, Maynila. Tinangay ang bag na hindi kanya. Laman niya ng 7,000 pisong halaga ng paninda na ipinangutang lang ng biktimang nakatulog nang nakawan siya. Ito pang isang pagnanakaw habang abala sa pagtitinda si Lola sa Tuguegarao, umatake ang salisigang. Tinangay ang bag na may 45,000 pesos habang may kasabwat na kunwaring bumibili ng mansanas. Dinampot ng mga pulis ang 24 na rider na sangkot sa iligal na karerahan ng mga motorsiklo sa Bulacan. Marami sa mga sangkot, wala nang helmet, mga menor de edad pa. Nasa frontline ng balitang yan, si Kari Cator. Harurot kung harurot. Nagkarerahan ang mga motorsiklo sa Magalas-Galas Maasim Bypass Road sa San Rafael, Bulacan. Walang takot, walang helmet, at walang kawala sa mga pulis ang 24 na sangkot sa illegal na street racing na yan. 12 sa mga dinampot, pawang mga menor de edad. Tinurn over sila sa Local Social Welfare and Development Office ng probinsya. Giit ng HPG illegal ang street racing at higit sa lahat, napakadelikado niyan. Noong August 3 nga, isang batang lalaki ang halos mawakwak din ang tuhod ng madisgrasya sa karera. Ito po yung nagiging resulta sa mga ganito pong aktibidades. Napaka-illegal po nito at napakasama po sa kalusugan. Na-impound na ang 19 na motorsiklo na napag-alamang hindi pa nakarehistro ang ilan. Nahaharap sa patong-patong na reklamo ang mga nasa likod ng iligal na karera. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Sanib puwersang naglayag sa West Philippine Sea ang 3 warship ng Pilipinas, Australia at Canada para sa Alon exercises. Tiyempo ito sa posibleng paghahain ng panibagong diplomatic protest laban sa China dahil sa magkasunod na insidente ng pangahara sa Bajo de Masinloc. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Noong August 11, hinabol ng barko ng China Coast Guard ang barko ng ating Coast Guard sa Bajo de Masinloc bago ito nabangga ng isang Chinese warship. Makalipas lang ang 2 araw, isang fighter jet ng China ang bumuntot sa eroplano ng Philippine Coast Guard malapit din sa Bajo de Masinloc. Kapansin-pansin na sa parehong insidente, military assets na ng China ang sangkot. Sa kabila nito, tingin ng National Maritime Council ng Pilipinas, hindi pa napapanahong sabayan ng China sa pag-deploy ng barkong pandigma para sabayan ng civilian vessels ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Taliwas daw ito sa hangarin ng Pilipinas na huwag nang palalain ang tensyon. Once you deploy a Navy vessel there, you come like warlike. You come in warlike. Para bang nanunutya ka, nangahamon ka. That is not the policy stand of our government. Ang Department of Foreign Affairs naman, pinag-aaralan pa kung maghahain ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Sa huling tala, 35 protesta na ang inihain ng Pilipinas ngayong taon. Pero ni isa, wala pang sinasagot dito ang China. Bukod sa diplomatic protest, isinusulong pa rin ang bilateral consultative mechanism o ang pag-uusap ng dalawang bansa. Instructions sa atin is that we continue diplomacy and dialogue and we keep lines of communication open with China. Linsunod na nga yan sa instructions ng Pangulo to manage the issue in a peaceful manner. Sa gitna ng tensyon, magkakasamang naglayag malapit sa Lubang Island sa Occidental Mindoro ang mga barkong pandigma ng Pilipinas, Australia at Canada. Kabilang ang BRP Jose Rizal, ang His Majesty's Australian Ship Brisbane 3 at ang His Majesty's Canadian Ship Ville de Quebec. Papunta ang mga warship sa bahagi ng West Philippine Sea sa Palawan para sa Alon exercise. While en route towards Palawan, they'll do series of evolutions. The exercise is anchored on the free and open Indo-Pacific. It's a fantastic opportunity to build interoperability between those 3 vessels, but also to understand how we communicate and command and control with them from the land to the sea. Ito na ang pang-21 joint sail at patrol ng Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa sa West Philippine Sea. Sabi ng Philippine Navy, naobserbahan nilang tila pangontra ang mga ganitong aktibidad sa ikinikilos ng China.
The presence of foreign warships and aircraft, foreign forces a change or results to a slight change in their actions. We notice that there are no coercive and aggressive actions each time there are foreign warships in our maritime domain. Tatagal ang Alon exercise hanggang August 29. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Tatlong miyembro ng minority bloc ang nahalal bilang miyembro ng Commission on Appointments sa kasunod ng tensyon kanina sa Senado. Kabilang dyan sina Senator Risa Ontiveros, Loren Legarda at Juan Miguel Zubiri. Kukumpleto dyan ang majority members na sina Senator Bato de la Rosa, JV Ejercito, Jinggoy Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Ravi Tulfo at Mark Villar. Makapangyarihan ng Commission on Appointments. Ito ay nag-aaproba o nagre-reject sa mga itinatalaga ng Pangulo sa mga posisyon sa gobyerno. Matatanda ang nagkasagutan kahapon sina Senate Minority Leader Tito Soto at si Senate Majority Leader Joel Villanueva. Sinabi kasi ni Villanueva na 10 mula sa majority ang uupo sa komisyon at 2 lang mula sa minorya. Bukod sa acting, sumabak na rin sa pagdidirect si Gerald Anderson. Entering his director era si Gerald para sa upcoming new season ng pinagbibidahan niyang Sins of the Father. Nape-pressure man, challenge accepted daw yan para kay Je. Kamusta naman siya bilang direktor? Sabi ni Je, siya raw yung tipong chill pero mabusisi. Abangan ang Sins of the Father sa Todo Max Primetime 5 dito sa TV5. Mas lalo tumaas yung respeto ko sa directors because hindi siya talaga biro. Gusto ko talaga maganda yung kalabasan eh. Yung, hindi ako titigil kapag hindi ako kampante. Umano'y bully na SUV na dumaan sa bike lane at nagwangwang pa sa EDSA, natunto na. At ang bagong K-pop group na ka-label ng BTS. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Natuntun na ng PNP Highway Patrol Group ang sigang nagmaneho ng SUV na dumaan na nga sa bike lane sa EDSA, nagwangwang pa. Nasa frontline na balitang yan, si Carrie Cator. Ito ang puting SUV na ipinost ni Senator JV Ejercito na bully raw sa kalsada. Dumaan kasi umano ito sa bike lane at nagwangwang pa sa EDSA. Natunto na raw ng PNP Highway Patrol Group ang may-ari ng sasakyan sa San Juan City. Lumabas sa investigasyon na nabili ito ng isang negosyante na taga roon mula sa isang logistics company sa Paco, Manila. Nabili po ito worth 5.5 million at ito po'y walang wangwang. So ito po'y din naging intention din po na ilagay din po ng owner. Hindi pa natukoy ang mismong nagmaneho ng SUV pero handa raw ang may-ari na isuko ang siren ng sasakyan. Siya din po ay willing isurrender yung wangwang po na yon. Sinisikap pa ng PNP HPG na alamin talaga kung sino po yung may pananagutan po. Sabay sa pagsita sa mga pasaway, nakatuon din ng HPG sa pagsugpo sa mga nagpapanggap na miyembro nila. Sa Antique na pag-alamang may nagpapakilalang grupo ng force multipliers o mga katuwang ng mga pulis sa pagbabantay sa mga lansangan. HPG Force Multipliers Incorporated daw ang kanilang pangalan at may peking uniforme pa na may logo ng HPG. Nabisto rin silang nangongolekta ng higit 1,000 piso sa mga gustong maging miyembro. Sa records naman ng Securities and Exchange Commission, lumalabas na suspendido na ang registration ng grupo. Marami po silang nakuhang biktima or target, no? Marami po, halos po talaga may katandaan na ang nakuha po nilang mga miyembro. Nabisto pang nag-ooperate ang grupo sa Cagayan Valley, Calabarzon at maging sa ilang lugar sa Mindanao. Hindi raw bababa sa 500 ang mga miyembro sa buong bansa.
tumayo daw sa kalsada, kala mo mas mataas pa sa ating po mga HPG officers. Kakasuhan daw ng HPG ang mga peking force multiplier ng usurpation of authority at illegal use of uniforms or insignia. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Abangan, aso sa Quezon City, trip na makipaglaro sa kanyang newfound friends. At Korean star na si Cha Eun-woo, naka-duty raw sa military bilang tagahugas ng pinggan. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. From K-idol and actor to dishwashing star. Yan daw ang duty recently sa military ni Cha Eun-woo. Sa report ng Korean media, base yan sa isang post tungkol sa military update sa aktor. May nag-comment dyan na netizen at ikinuwentong magkasama sa iisang training batch ang anak niya at si Eun-woo. Na-assign daw ang aktor sa paghuhugas ng pinggan. Ang chika pa nga, lahat daw sa tropa ay kay Eun-woo nagpapahugas ng pinggan para lang makita siya ng malapitan. Last July, 28 lang nang mag-enlist siya sa military. Sa January 2027, madi-discharge si Cha Eun-woo. Officially debuted na ang bagong K-pop boy band ng Big Hit Music na Cortis. Binubuo yan ni Martin, James, Joohoon, Songyeon at Kyunho. Sa website ng Big Hit, inexplain na ang pangalan ng grupo ay hango sa phrase na color outside the lines. Sama-sama rin daw sila sa co-creators pagdating sa pag-produce ng music. Nirelease nila ang singles na Go at What You Want. Ilalabas naman nila ang kanilang debut extended play this September 8. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Tuesday, mga kapatid. Uy, para naman sa ating pabaong pampag-good night, may nahanap kaming isang aso na game sa trip ng kanyang newfound friends. Ito, panoorin natin. Hindi nga, isa pa nga. Jump, jump, jump! Jump, jump! Oy, yan si Shanks. Ang cute na aso mula sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Nakikipaglaro siya at hindi KJ. Kwento ng uploader, nagmemorienda sila noon ng kanyang mga kaibigan nang makita si Shanks. Nilaro nila ito at hindi akalaing susunod ang aso. Nang mag-viral ang video, binalikan nila si Shanks, nakipaglaro ulit at binigyan ng treats. Makikidnap to si Shanks. Masyadong mabait. Yes. Yung tipong pag naglabas ka lang ng treat, no? Talagang... Ito nga, walang treat eh. Walang treat eh. Oo, Tumalon parang eh. tumalon lang siya. Oo. Oo, bakit ba? Friendly ako eh. At in fairness, talaga sumusunod siya. Masunuring aso. At nag-viral siya dahil dyan. Okay. At yan po ang 45 minutong pag-imay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Ed Lingao, ako po si Jess De Los Santos. At ako naman po si Mean Los Baños. Magandang gabi.